Hello everyone! Welcome back to Tetan's Farm! For today's episode, siguro naman nakikita nyo, you can guess, today is fertilization day ng mga kalamansi natin. At bakit tayo magpe-fertilize ngayong araw na to? Dahil kung naaalala nyo po, di ba nag-harvest tayo mga 2 days ago na po. So, meaning kailangan po nilang mag-recharge yung mga puno natin kasi napaka-importante para sa ating mga kalamansi na patuloy po ang pagbubunga nila at ang pagpapataba after ng harvesting day ay nakakatulong po sa kanila mapabilis magbunga. Ayan, si Ryan at si Mark, nilalabas na po nila yung ating mga pataba. And later on, I will explain kung ano po yung mga pataba na yan. At imimix po kasi nila yan. At bakit nila minimix? We will find out soon. So hold on tight mga katetans. Don't go! Ayan mga katetans, binubuksan na po ni Jojo yung fertilizer natin. At itong fertilizer na to ay Atlas Perfect Grow 14-14-14 with complete nutrients ng nitrogen, phosphorus, and potassium. And the secondary nutrients, calcium, sulfur, and magnesium na kailangan po ng ating mga kalamansi trees. At pagkatapos po mabuksan ni Jojo, lahat ng ating perfect grow na 14-14-14, bubuksan naman po niya yung isang fertilizer, which I will explain kung ano po yung fertilizer na yon. Kasi mimix po yan. Ang next naman pong bubuksan ni Jojo, itong Swire Urea 4600 na naglalaman po ito ng 46% na nitrogen. Which explain kung bakit 4600 siya, di ba? Ayan mga katetans, explain ko muna po sa inyo kung bakit napakahalaga ng nitrogen, phosphorus at potassium sa ating mga halaman, hindi lang sa kalamansi, kundi sa lahat ng mga halaman natin. Umpisahan po muna natin sa nitrogen. Ang nitrogen ay isang mahalagang elemento para sa mga halaman kasama ng mga kalamansi trees. Ang nitrogen ay pangunahing sangkap sa proseso ng photosynthesis, kung saan ang mga halaman ay nagko-convert ng liwanag mula sa araw patungo sa enerhiya na ginagamit para sa paglago. Ang pagkakaroon ng sapat na nitrogen
ay nagbibigay ng lakas at bilis sa pagtubo ng mga sanga, dahon at bunga ng calamansi trees. Ayan mga katetans, kaya nga naman po dinagdagan ng additional nitrogen ang ating fertilizer. Alam nyo rin ba mga katetans, ang sapat na supplies ng nitrogen ay may epekto rin sa pagpapalakas ng bunga. Ito ay dahil ang nitrogen ay nagbibigay ng enerhiya para sa pagbuo ng mga bunga at paglago ng mga ito. Kaya't mas malaki, mas makakapal at mas malusog na bunga ang maaaring makuha sa pamamagitan ng sapat na pagsusupply ng nitrogen. Ang phosphorus naman po ay mahalaga para sa pagbuo ng enerhiya at paglago ng mga halaman. Ito rin ang nagbibigay lakas sa mga ugat at pampatibay ng kalidad ng mga bunga. Ang sapat na supply ng phosphorus ay nagpapalakas sa mga ugat, nagpapabilis ng proseso ng photosynthesis at nagpapalakas ng pagbuo ng mga bunga. Ang potassium naman po mga katetans, ang papel naman po niya sa atin ay tumutulong sa regulasyon ng water balance sa halaman at nagpapalakas ng resistensya nito sa stress, peste at sakit. Ang potassium din ay nagpapalakas ng mga sanga at stem ng halaman. Nagpapababa ng panganib ng pagkakaroon ng sakit at nagbibigay lakas sa kalidad ng bunga. Ayan mga katetans, may natutunan na naman po tayo for today's video kasi alam nyo naman po, lahat ng vlog natin ay may aral. Ayan na nga mga katetans, as you can see naman, pinapatabaan na ni Jojo yung mga calamansi trees. Habang ini-explain ko sa inyo yung importansya ng fertilizer na ginagamit natin sa mga halaman or calamansi trees. Pero mga katetans, paano nga ba ang tama at wastong pagpapataba? Una, kinakailangan nating alamin talaga ang uri ng pataba na angkop sa ating mga puno. Diba? In-explain ko naman sa inyo yung importansya ng NPK. Pangalawa, dapat itong ibinubuhos sa ilalim ng puno, malapit sa drip line. Kung ano nga po yung ginagawa ni Jojo right now. O sa boundaries ng mga sanga. Ito'y upang masigurong makuha ng mga ugat ang mga nitrasyon. Sa pamamagitan ng tamang pag-fertilize, napapalakas natin ang kalusugan ng mga puno. Mapapansin natin na mas magiging matibay ang mga sanga at mas malulusog ang mga dahon. At higit sa lahat, ang mga bunga ay maaaring maging mas malaki, mas marami, at mas masarap. Ayan mga katetan, sana naman may mga natutunan kayo for today's episode natin, diba?
Kaya naman, napaka-importante po talaga ng mga ginagawa natin. Hindi lang basta pagpapa-harvest ang napaka-importante. Siyempre, ito rin po yung way natin para ispod ang ating mga halaman. Yes! Kumbaga, binibaby po talaga natin sila. Hindi po natin sila pinababayaan. Ang mga halaman natin ay para ding mga bata na kailangan ng vitamins. Kaya mga katetans, bago natin tapusin ang episode na ito, gusto ko lang po talagang magpasalamat sa inyong lahat. Salamat po sa likes, sa subscribe, sa pag-share ng mga videos namin, at syempre sa pag-subscribe sa aming channel. Maraming pong salamat sa mga katetans at sana wag po kayong magsasawa sa panonood, pag-share, pag-subscribe at pag-like ng aming mga videos. Sana ay marami kayong natutunan at mahahalagang impormasyon dito sa Tetans Farm. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, click ang notification bell para lagi kayong updated at mag-comment na rin po kayo kung anong nagustuhan nyo dito sa today's episode natin. At kung may mga katanungan kayo mga katetans or gustong i-topic sa ating next episode, just comment down below. At kung gusto mo naman magpa-shoutout, please comment your name but not your address. Just leave your channel. Comment down below as well. Ayan mga katetans, maraming pong salamat sa panonood sa aming vlog for today. Sana po huwag kayong magsasawa. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated dito sa Tetans Farm. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat ulit. Bye!